Okay, thank you so much sa matawag nga awit. Nga atong na paminawan gikan ka Ma'am Anily Benuelos Solinap. So mo na no ang gugma sa atong Ginoo nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi to save us. Mo nang pinakadakong mensahe sa paglaom na aton nabatnan mga kapaglaom diya kang Ginoong Hesus o diya sa iyang mga pulong. Hindi basta-basta nga gugma ang ipakita sa atong buhi nga Ginoo nga pinaagi kang Ginoong Hesus iyang ipakita ang iyang gugma o iyang sakripisyo alang kanato. Kay Sister Winley Tianson Miral Zamora, good morning Pastor, kay sa tanan nga mga kapaglaom. God bless us all. Thank you for watching, Sister Winley. Sister Rita Dagom, good morning Pastor og mga ka-360. Good morning Sister Rita. Kang Malita Galimba Monteclaro, good morning Pastor, watching from Miyag, Iloilo. Thank you for watching. Rita Dagom, amen. Mitchell Siso, happy Sunday morning everyone and God bless us all. Kang Jean Dalukan Ngalo sa Nama Libana, good morning mga kapaglaom. Watching from Santa Maria, Pulagsing. So thank you so much sa atong mga Facebook viewers. And once again sa atong mga listeners sa atong AWR 360 Tampakan 95.3 FM. Thank you sa inyong pagpaminaw sa sining kagaw. Kay Dina Kagampang Pangilinan, good morning Pastor, and to all ka 360. Happy Sunday everyone and God bless. So niningatak na mga kapaglaom ng atong pagtuon, makita kini sa libro sa John. Kay Sister Jinda Lucan Ngalo sa Nama Libana, shout out ko kay Ate Raquel o Mama Ibet o sa ako bana William Manambay o sa tanan Samuraan. So, thank you for the greetings o sa pagpaminaw tanaw karon. So ako balik ko na atong pagtuon makita sa libro sa John, no? Chapter 3 nga nagahisgot kini sa usa ka istorya may tungod kay Ginoong Hesus o sa usa ka Parisiyo, nga isa ka ruler of the Jews nga gipanganlan og Nicodemus. So mala sa chapter 3 kung atong basahon diri, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2, this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Ato makita ang maong senaryo mga kapaglaom nga si Nicodemus niadto o diduol kang Ginoong Hesus sumala diri by night. Ngano man, no, kay kini nga pakigtagbo kang Ginoong Hesus, sekreto kini nga pakigtagbo tungod ato nakita nga sa mga kaubanan ni Nicodemus, against sila kay Ginoong Hesus, no, against sila kay Ginoong Hesus. So that's why si Nicodemus nagpakita kay Ginoong Hesus sa takna sa kagabihon. Meaning kanang panahon nga wala na laing makita. So ato ma-observe diri mga kapaglaom, gi-recognize ni Nicodemus si Ginoong Hesus bilang magtutudlo nga halin diha sa Ginoo. Kay nakita niya mga ilanan sa buhat nga gibuhat ni Ginoong Hesus, sama sa pagpang-ayo, sama sa pagbanhaw sa nangamatay, o mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Nakita ni Nicodemus. In verse 3 ato makita, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
Kung nato makita ang tubag dayon ni Jesus. Wala siya nitubag gamit ang anuman nga mga argumento o wala siya nitubag nga tubayan ang istorya ni Nicodemo. Apan nitubag si Jesus nga wala na gisayang nga higayon but to give ang gitawag nato mensahe dayon kay Nicodemus. Nikuha na dayon og apilas sa Ginisos. Nikuha na dayon siya sing higayon nga mapasulod ang mensahe sa kaluwasan. So Jesus Christ, no, katong nga panahon wala na nag-argue pa kay Nicodemo, but directly speaking, nagingon siya, balikon nato, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ni-present dayon sa Ginisos og mensahe nga din maliban kung isa ka tawo mapanganak pag-usab, dili niya makaplagan ang gingharian sa Ginoo. No? So unsay pasabot ani no nga giingon ni Ginisos nga kinahanglan ma-born again. Kay kung dili ma-born again, hindi niya makita ang gingharian sa Dios. Kung ato tanawon in literal na pagsabot, masabtan kini ni Nicodemo, no, nga nagpasabot kini og pagbag-o sa kinabuhi, pagbag-o sa pagtuo, pagbag-o sa pagtulunan. So na-question siya, no, anong bagoon pa man niya yung kagalingon, no? Kay we all know nga mga Pariseo, they are kung sa ato pa well-versed scripture, no, nagtuon sila sa balaod, they know the scripture, they know ng mga story sa Biblia or sa mga story sa mga patriarchs, mga prophets, well known, no, well known na sa ila. So it is a question sa part ni Nicodemo, anong kinahanglan siya mabago? Eh, nakabalo kita na sabtan ni Nicodemo ang born again. Pero tungod sa iyang gitawag nato pag-doubt, no, pag-doubt nga nganong magbago pa man siya. Nicodemus said to him, verse 4, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? So, tungod, lisod niya madawat mga kapaglaom, nga magbag-o pa siya di ay, iyang gipangutana sa Ginoong Hesus, nga paano pa man ang usa ka tawo mapanganak pag-usab kung tigulang na siya. Gimo niyang literal ang statement ni Ginoong Hesus. Ang symbolikal nga pulong ni Ginoong Hesus, iyang gimo nga literal. Nagiliteral niya. And sometimes may mga nagatuon sa kasulatan, no, nga ginaliteral ang mga parabol ni Jesus. Napuyuban nga ang literal na nga gisulti ni Jesus, ginahimupod nga parabol. So amo na siya ang usay masayop, no, mapakyas ang tao ngano man ang parabol ginaliteral usahay o usahay pod ang literal gina parabol ginahimong sambingay, which is nagbalina, no. Gani sa atong pagtuon sa Biblia, importante nga atong may balaan kung parabol na siya, meaning na siya meaning pag yun, no. Pag literal gina mo na siya nga importante nga atong tun-an ang Biblia sabto nato kung parabol ba kini or literal ba kini gipasabot. O diri nga statement ni Jesus, kini usa ka sambingay nga born again, meaning pagbag-o, no, sa kinabuhi. So giliteral ni Nicodemo mga kapaglaom ang statement ni Jesus. Mo nakapangutana siya, paano mapanganak pag-usab kung tigulang na? So nagdugang pagin siya, can he enter a second time into his mother's womb and be born? Makasulod ba siya balik sa taguangkan sa iyang inahan, no, kay panganak?
So giliteral gid niya mga kapaglaom no ang statement ni Jesus nga born again. Nga born again. Kung both sayro nasabtan niya unta niya unsay gipasabot ni Jesus ang pagbago. Pero tungod lisod sa iya ang pagbago kay naguna-una siya nga okay na siya. No, naguna-una si Nicodemo nga okay na ang iyang sitwasyon. Naguna-una siya nga sakto na ang iyang mga panguna-una, mga pagtulunan kay tungod usa siya ka Pariseo. Ginatun-an nila ang scripture, gitun-an nila ang mga hitabo sa unang mga panahon. Muna nga daw kalisod sa iya sabton, lisod para sa iya sabton nga mabag-o siya. Sumo nga giliteral niya mga kapaglaom ang statement ni Jesus. But Jesus in verse 5 kung atong basahon, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So now, ato na makita diri mga kapaglaom, gitagaan na emphasis ni Jesus. Ano kining born again? O ang born again, born of water and Spirit. Nga dili makasulod sa gingharihan sa Dios ang tao kung dili siya mapanganak sa tubig o sa espiritu. Ano meaning sa tubig? Tubig, it means the baptism. And kining the Spirit, meaning conversion. Ang pagbago sa tao. No, pagbago sa kinabuhi. Through the work of the Holy Spirit. That's why niingon si Ginoong Hesus, no? Kung atong basahon diya sa Mark chapter 16 verse 16, he who believes and is baptized will be saved. No, klaro gi-direct na ni Ginoong Hesus. Siya nga mutuo og magpabautismo maluwas. But he who does not believe will be condemned. Siya nga dili mutuo pagasilutan. So dire klaro no, direct dire sa Mark 16:16. Siya nga mutuo og magpabautismo maluwas, direct na gina mga kapaglaom. No. Usahay ang tao malibog pa no bisan direct na ang statement. Pero klaro dire nga siya nga mutuo og magpabautismo maluwas. O siya nga dili mutuo pagkasilutan. So kung ato na i-compare sa statement ni Jesus, nga born in water and spirit, nagpasabot na ang water is baptism. O ang spirit is to believe, no? Conversion na siya nimo, pagtuon nimo. Nga gipanganak pag-usab, nga may bag-o nga pagtuo, o napanganak pag-usab diya sa pagbautismo. Kaya ang bautismo, sa panahon nga ituslog ka, namatay ka uban ni Kristo o paghawas nimo sa tubig nabuhi ka uban ni Kristo. Gitawag na siya nga bagong kinabuhi diya sa Ginoo. Sumuni gipasabot ni Jesus nga kung si Nicodemo modawat sa bautismo sa tubig o bautismo sa espiritu, kay gitawag man ni siya o baptism of the Spirit, meaning the outpouring of the Holy Spirit sa tao nga may pagtuo. Kay kung ang tao magpagtuo kang Kristo, iyang ibubo ang balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu mo magagiya sa tao. Muna ng Biblia, wala na kagalakaw sa unod, apan nilakaw ka na sa espiritu. O nagkinabuhi ka sa espiritu. So, nabag-ong imong kinabuhi. So, siling bagi din ni sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. No, literally gipanganak kita biological sa unod, no. Pero niadtong napanganak pag-utsab sa espiritu, may mo siya spiritual nga tao. Kay nga naman sa panahon nakasala ang tao mga kapaglaom, ang spiritual namatay. No, na ay gitawag spiritual death, no, or gitawag nato na disconnect ang tao diya sa Ginoo tungod sa sala. No, kay mo kining nagpailayo kanato sa Ginoo ang atong mga sala mga kapaglaom. That's why na invitation ang Ginoo
to be born again. Mabuhi pag-usab ba kung mag-asato. O kanang mabuhi pag-usab, nagpaintindi na mga kapaglaom o kung sa ato pa atong namatay sa panahon sa sala, mabalik ang bagong kinabuhi no dira kang Kristo. Nga di na ta magkinabuhi diya sa sala, apan magkinabuhi na ta diya sa Ginoo. No, mabalik ang maayong relasyon nato sa Ginoo, mabalik ang atong koneksyon sa Ginoo tungod sa balaang espiritu nga gihatag sa Ginoo. Verse 7, do not marvel that I said to you, you must be born again. No, dili ka magkatingala. Ngano man, hindi ni bag-o kung imo gid tanawon. Kay kabalo kita nga ang mensahe sa pagbago dugay na no nga ginawali bisan sa karaang testamento. Ang Ginoo naging return to me ang basa Ginoo. No, diya kaniya. So verse 8, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So as everyone who is born of the Spirit. So gikumpara sa Ginoo ang bulaton sa balaan nga espiritu o gitawag conversion mga kapaglaom sama sa hangin. Di nato bala na sa gikan, di nato bala na sa padulong, pero bala nato nga may hangin. No. Mabatsagan nato na may hangin. So mao pod ang mapanganak sa espiritu. Sumala sa gingon ni Jesus. Nga dili nimo ma-detect gid kanus-a ka na convert, pero na convert ka no, mo na importante dira. Na converter ka, nagtuo ka. Hindi mo na ma-detect kanus-a nga adlaw na ano nga pizza. Basta kay na convert ka sa imong kasing-kasing, sa imong nauna. Nga ang balang espiritu nilihok sa imong kinabuhi. Nga gibati nimo nga nagkinahanglan ka sa Ginoo. O gibati nimo nga kinahanglan mabag-o ka. And that's the time no nga ang Holy Spirit nagbuhat sa imong kinabuhi. Dili man nimo balaan kanus na siya naitabo or kanus agin ang conversion nga buhat sa imong kinabuhi. Pero balaan nimo nga naay Ginoo nga naghikot sa imong kasing-kasing, sa imong nauna, sa imong kinabuhi nga musunod diha kaniya. No, nga magigugma diha kaniya. And that is the conversion, ang trabaho sa balaang espiritu. Sama sa hangin nga nagalihok diha sa imong kinabuhi. So muna no, ang explanation ni Jesus kang Nicodemo, mabag-o, maborn again sa espiritu. Kag siling pagid sa verse 9, Nicodemus answered and said to him, how can these things be? So imagine mga paglaom no, ang usa ka Pariseo nga nailhan nga maalam nga mga tao. Namutana pagyud kang Jesus. Maglisod siya sa bot no sa ginaambal ni Jesus. Ngano man tungod sa kaybalo. Muna usahay sa panahon no, mas dali pa matudloan ang mga tao nga daw gamay lang na ibalan no kaysa tong daw damo na ibalan. No kay ngano man lisod sila makadawat dayon sa pagtulunan sa Ginoo. Amo na nga importante gid no nga mapuno ang tao sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Amo na nga mas dali no pasabto ng mga tao sa nga gamay lang na balaan kaysa tao nga damo na balaan, mas budlay pa siya pa intindihan. No pareho katong na istorya ni Ginoong Hesus no, the Samaritan woman. Pagingon ni Ginoong Hesus no nga may tubig ako nga yatag ingon ni Ginoong Hesus nga dili ka na uwawon. So una-una yaman tong nasabtan pod nga murag literal pod no. Tagay ko ana Ginoo nga tubig para hindi na ako magkuha pa. Ang kadugayan nilang istorya na sabtan niya nga ang tubig nga gipasabot mao ang Mesiya nga iyang katubang nga mo si Ginoong Hesus. Ug dito nasabtan niya nga iyang kaistorya mo si ang Mesiyas no, ang gipadala sa Ginoo. Pero diri ato makita mga katuran. Sinipdi mo nga untad dali makasabot no. Hindi sud siya sabot mga kapaglaom. Gani namangkot pagid siya, how can these things be? Paano ni? No, halibog sa iyang pauna-una. Unsang pasabot nato. So Jesus answered verse 10 and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? Oh, dito na nato makita mga kapaglaom
ang tubag ni Jesus. Nga kung buot sa iron, isa siya ka magtutudlo sa mga Israel, no? Kung wala niya nasabta na maong mga pulong. Nga kung buot bat sabton mga kapaglawom kana nga mga pulong nga gisaysay ni Jesus. Nanana sa Old Testament. No, nanana sa karaan pa. Ngano man ang punto ni Jesus ang pagbago sa kinabuhi, no? Kay ang tao mabag-o lamang pinagi sa trabaho sa Ginoo sa balaan nga espiritu. So kung ato sa Iran unta nasabta na unta dayon to ni Nicodemus. So muna mga kapaglaom importante nga sa mga pulong sa Ginoo ato siyang dawaton, no, nga may abli nga panghuna-una og kasing-kasing. No, muna nga may mga panahon nga naay mga butang gikinahanglan natong i-learn o may mga butang po nga atong i-unlearn. Ito nang i-unlearn? Meaning, atong nabalaan nato, nasukwahi sa pulong sa Ginoo, ato tong kwaon mga kapaglaon. Kay dili kita makatuon, kung dili nato kwaon ang mga butang nga nanadaan sa atong pangunahuna. Kanang nanotay preconceived idea ba? Tungod sa atong preconceived idea, usay di na ta mamati sa uban. O ang pait ana kundi na ta mamati sa pulong sa Ginoo. No, tungod sa mga pagtulunan nga nadala sa mga karaang panahon, no, mga pagtulunan sa mga katigulangan, ang tao maglisod paminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tao maglisod, no, ang pulong sa Ginoo maglisod sulod sa kasing-kasing una sa tao. Tungod sa mga nabalaan na sa una, mga pagtulunan nga mga nadala sa unang panahon. No, example na lang, sa kaimtang sa mga patay, no, naay mga pagtulunan nga ang patay mudiritso na sa langit kung buotan. Then kung daotan mudiritso po sa impierno. So kana nga mga pagtulunan wala sa Biblia. Nga ang tinuod nga pagtulunan kung ang tao mamatay may sama siya sa natulog, meaning unconscious na siya, no? O dili pa mo lahos, no, diretso sa langit. O kung daotan di pud mo diretso sa impierno, no. So tungod kay ang tao may preconceived idea, maglisod siya dawat, no, usahay sa maong pagtulunan sa Biblia. So muna mga kapaglaom sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, importante pod nga atong tandaan. Kung nakita mga idea ng daan, kung mahimo nung ato iset aside kana o atong dawaton ang pulong sa Ginoo nga abli sa atong kasing-kasing. No, nga di na maglisod pa ang pulong sa Ginoo nga magsulod sa atong una-unang kasing-kasing. Og dili nato tugutan nga kita ang mumando sa pulong sa Ginoo, dili. Kundi dili ang pulong sa Ginoo mumando sa ato nga kinabuhi. Dili nga kitang magbuot sa pulong sa Ginoo, kundi ang pulong sa Ginoo mong magbuot sa ato nga kinabuhi. Hindi nato mabati ma-experience mga kauturan ang pagbag-o sa atong kinabuhi. No, dili kita magbag-o mga kapaglaom kung atong gusto ang masunod, dili ang pulong sa Ginoo. Pero kung ang pulong sa Ginoo mong musunod sa atong kinabuhi, dili nato mabati ang pagbag-o. Kaya ang pulong sa Ginoo espiritu na sumala ka sa Biblia. So, baliko nato, gingon ni Jesus, no, sa verse 10, Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not know these things?" So, magtutudlo ka sa Israel, wala ka kay baloan ng mga butang. Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. So, kamutong gingon ni Jesus, nga nagasulti sila kung unsa ang ilang nahibalaan og nakita apan wala kini nila gidawat, no, sa uban. So ingon diri, if I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? So ang nakulang kay Nicodemo mga kapaglaom ang pagtuo. Kay sa statement ni Jesus nga kung dili gani mo matuwan ang mga butang earthly things, earthly explanation, no,
Usaon pa pagsabot sa heavenly things, meaning heavenly nga mga explanation. Kung sa ato pa, kung ang kalibutanon gani nga mga explanation or mga butang dili nimo masabtan, unsaon pa pagsabot sa mga langit nung butang. Meaning ang simple nga statement ni Jesus nga mapanganak pag-usab, hindi ganito maintindihan dayon ni Nicodemo. Ano niya pa pagsabot ang mga butang langit nun? Nga ang born again, dali lang to unta siya sabton gid. Meaning ato pagbag-o. Pero gilisod-lisod pa ni Nicodemo yung kagalingon tungod sa unbelief. Gani mga kapaglaom, usay maglisod kita sabot sa pulong sa Ginoo. Hindi tungod kay lisod ang pulong sa Ginoo. Usay tungod kay wala gatuo ang tao sa pulong sa Ginoo. Kay kung ang tao mutuo lamang sa pulong sa Ginoo, and mawala ang kalibog sa iyang panghuna-una. Ngano man, kay ang plain teaching sa Bible, imo gid masabtan. Kay bisan ang batang gagmay, kung magtuon sa pulong sa Ginoo, mamati sa pulong sa Ginoo, masabtan na siya mga kapaglaom. Pero tungod ang tao na walay pagtuo sa pulong sa Ginoo, maglisod gid siya sabot sa pulong sa Ginoo. Ngano man kulang sa pagtuo. Paano masabtan kung di matuo, no? So muna importante nga sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, updan gid sa pagtuo. No, pagtuo nga unsa ang ingon sa Ginoo kana tinuod. So now, siling pagitari, no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. So walay isa nga ninaog, no? Gikan sa langit. Walay isa nga musaka sa langit katupod gikan sa langit niyon dito, no? Ninaog gikan sa langit. And sa ning pagi dito, mao ang anak sa tao. Nga mao si Jesus, no? Siya man ang anak sa tao. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. So now, taro na din, no? Nga sama si Moses, iyang gipayaw katong serpente, no? Nga bronze nga serpente. Dito sa kamingawan, maupod ang anak sa tao, pagabayawon mga kapaglaom. Ug ang anak sa tao mao si Ginoong Hesus, no? Kaya kung kinsa mutuo kaniya, verse 15, hindi malaglag apan makaangkon og eternal life. Unsa day nahitabo ato sa panahon ni Moses? Sa panahon ni Moses, sa panahon sa pagbagulbol sa mga katawan, mga kapaglaom, grabe man ilang bagulbol dito sa kamingawan tungod sa ilang gikaon, no? Gipadalaan sila sa Ginoo. Umaingon nato, gitugutan sa Ginoo nga ang mga serpente, mga halas, mugwa, mga kapaglaom dito sa wilderness. Wala sila kabantay. Nga ginaproteksyonan diay sila sa Ginoo. Nga mga serpente, mga ahas, no, mga manog, hindi makagwa. Pero tungod sa ilang pagbagulbol, gitugutan sa Ginoo mga serpente nga mungguas mga kapaglaom. Gipamaak ang mga Israelita, mga kapaglaom. O sa ilang gipamaak nila, nagbasol man sila dayon, no? Pagbasol nila, ang Ginoo nagsugo. Paggimo Moses, kung ang imong sungkod, butang ni o bronze, no, or nga serpent, o ibayaw ka na. Kung kinsa to napaakan, kung mututok ana nga serpent nga gihimo ni Moses, mga kapaglaom, maayo, no, maayo. Tuod mga kapaglaom, kutob sa nagtanaw na ulian. At kung wala po ni tanaw, wala po. So ang punto mga kapaglaom ni Jesus, nga sama nga gibayaw kato ni Moses, si Jesus pagabayawon po. Kung sa mini na, ang pagbayaw kang Jesus, mong paglangsang kaniya dito sa cross. Ug sama nga mga tao nga napaakan sa serpente, mga paglaom, nagtutok sa maong bronze nga manog naulian. Maupod ang mututok kang Jesus, maulian sa ilang sakit. Unsa kini nga sakit? Ang sala, mga kapaglaom. Nga pinaagi sa pagtanaw kang Kristo diha sa cross, mapasaylo atong sala, mga kapaglaom. Maayo kita
nasa paak sa serpente nga mong yawa mga kapaglaom. Ug ang paak sa yawa mga kapaglaom mao kini ang sala, no, sala dinhi sa ating kinabuhi. Ug ang kamatayon mong resulta mga kapaglaom. Pero kung mututok kita kang Ginoong Hesus nga gibayaw dito sa cross, maayo kita gikan sa atong mga sala. Maayo kita mga kapaglaom sa kamatayon. That's why ingon sa Ginoo, siya nga mutuo hindi malaglag apan may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtan-aw kang Kristo pag-angkon mga kapaglaom ang grasya sa kinabuhing walay katapusan. And the well-known verse no sa Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang mutuo kang Kristo may kinabuhi gyud nga walay katapusan. Klaro mga kauturan nga ang conversion ng born again nga ipasabot ni Jesus mao ang pagtuo kang Ginoong Hesus. O kana nga pagtuo mga kapaglaom mong resulta kana sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbubo sa balaan nga espiritu o pinaagi sa pagpabautismo, no? Kay mo muna ang continuation. And verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang purpose nga nung gipadala si Ginoong Hesus, dili aron sa pagkondenar sa kalibutan, apan sa pagluwas nini. Kabay mga kapaglaom no, nakatag kini o pagsabot sa ato, magtungod sa pulong sa ato nga Ginoo. Nini nga takna ato pud gi timbaya no, nato mga kapaglaom nga naminaw no sa sining takna kang Sister Lydia Pajardo sa kan amen sa matawong nga mensahe sa maong awit, Pastor. Praise God, no. Happy Sunday, Pastor, watching from Barangay Mabuhay, Jensen City. God bless everyone. Amen. Kay Sister Shirley Liganada. Sister Liganada. O kay Nisolini Judea Zamora, good morning. Elioni Antiga, good morning Pastor, ug sa mga kapaglaom, happy watching. Nisolini Judea Zamora, good morning. Good morning mano. Grace Magdaluyo Manlapaw Arellano, good morning Pastor, good morning kapaglaom. Watching from Saudi Arabia, no, layo pa no. Thank you for watching. Nisolini Judea Zamora. Janilyn Di Mayo Manabe, good morning Pastor o mga kapaglaom. Good morning manon. Shirley Saldua, good morning everyone. Kang Nisolini Judea Zamora, good morning and happy Sunday Pastor, and to all ka 360, God bless us all. Good morning Pastor, and to all kapaglaom, God bless. Kang Grita Buo, kang JR Wenceslao Wanya, mayong aga diya, Pastor. No? Thank you ka, Pastor JR, atong mabtik liman. Kang Shirley Saldua, ginagreet ko si Mama Annabel Saldua. Kay Lita Indaya, mayong buntag, Pastor. God bless. Kang Kabigon Cecil, good morning. Ingon niya. Sheila Saldua, morning Pastor, your family. Good morning man. And Risa Sambulot Monsalod, good morning. And Jinda Lucan Ngalos Sanama Libana, kapaglaom timbaya ko kay Batod sa Muraan, maayong buntag. Good morning. Ng Lydia Pajardo, sa pagriko sa akong buutan nga anak, si Rachel Pajardo Kabintoy, nga na sa Pasig, Manila, kauban sa family, dagang salamat, Pastor. Kang Shirley Saldua, amen, pagkanindot ang mga mensahe niyo, Pastor. Rebecca Mangubat de Castro, amen, Pastor. Nisolini Judea Zamora, please, Pastor, include us in prayer for good health and protection in our daily work. Thank you, Pastor. God bless us all in your ministry. Nisolini Judea Zamora, amen, amen. Lydia Pajardo II, prayer request na ko ang among wali diri sa Mulabi Gymnasium nga magsugod karong gabi sa city nga ikapon unta sa Ginoo ang mga kasing-kasing sa ako mga anak ug mga apo ug mga igsoon nga motambong og dagang salamat, Pastor.
God bless no sa mong wali. Salamat sa matawag nga mensahe, Pastor. Amen o amen. Praise God. Ni Solini, mi Judia Zamora, thank you, Pastor, for the nice message this morning. So, praise the Lord. Good. Dina Kagampang Pangilinan. Amen. Thank you, Pastor, for the nice message this morning. God bless. So, praise the Lord no sa pagkamaayo sa ato nga Ginoo. Niningatak na mga kapaglaom, ato'y mo ono atong closing prayer. No. Ampo kita niningatak na. Let us pray. Among dalaygon o simbahon nga Dios, salimbahong Dios, nga mahigugmaon, maluluyon, nga mahal. Niningatak na Ginoo, among ipasalamatan ang imong gugma, ang imong mapulong Ginoo nga nagatudlo ka namo, nga kinahanglan kami mo bago pag-usab. Yan ibuligi kami Ginoo, nga pagbago sa among kinabuhi, pagka-born again Ginoo, among mabatnan, pinagi sa bulaton, sa balang espiritu sa among kinabuhi, pinagi sa among pagtuo, diha kang Ginoo Hesus, nga pinagi kang Ginoo Hesus, nga kami mabago Ginoo, nga motuto kami kang Ginoo Hesus, nga mao ang saylo sa among mga sala, magabago sa among kinabuhi, magahinlo ka namo Ginoo gikan sa sala. O salamat Ginoo nga ang imong mapulong nagagiya ka namo, nga mosandig lamang kami diha kanimo Ginoo, mosalig lamang kami diha kanimo, mutuo lamang kami diha kanimo, mukupot lamang kami diha kanimo. Na ay mga pagsulay nagabot sa among kinabuhi, buli kami Ginoo, nga amo kini matubang, kauban ka, nga mahimong magmadaogon. Panalangini ang mga AWR nga mga listeners sa Radyo Ginoo, sa ilang mga pamilya nga namati karon, ikaw magabindisyon sa imong balang espiritu, magapakamayo kanila Ginoo, puna sila sa imong gugma, kalipay kalinaw, uban sa imong balaan nga espiritu. Upod man sa among mga viewers and listeners sa Facebook Ginoo nga live, ikaw magapakamayo kanila Ginoo, uban man sa ilang matag pamilya, bat na nila Ginoo ang kalipay, gugma, kalinaw gikan kanimo. Ilabi na sa imong balang espiritu, magapuno silang kinabuhi Ginoo, magiya kanila o magahatag kabaguhan sa ilang kinabuhi, sa among kinabuhi Ginoo, ang imong balang espiritu nga masubay kami diha sa imong dalan. Ug sa pinasay amo manggiampo Ginoo, ang mayong panlawas o proteksyon sa matag adlaw o sa trabaho, nga pre-request ni Brother ni Solini Medjodea Zamora. Panalangini sila Ginoo uban sa ilang pamilya. O sa pre-request man ni Sister Lydia Pajardo Dasaykan, kami nag-aampo Ginoo, ikaw magapanalangin sa mong wali nga pagasugdan karong gabi Ginoo alas 7 sa Mulabi Gymnasium. Ginoo tanduga ang una-una kasing-kasing sa iyang mga anak, sa iyang mga apo Ginoo nga motambong, nga kini Ginoo maghatag kanila o paglaom o kabag-uhan silang kinabuhi Ginoo, pinaagi sa imong mga mensahe. Ug sa tanan Ginoo, kaming tanan, ang bendisyon sa imong balang espiritu, grasya panalangin Ginoo, mabatnan namo og maayong panlawas. Salamat nga ikaw nagapamati Ginoo sa among mga pagampo. Pasay lagi kami sa among masala, sa pangalan ni Ginoong Hesus ang manluluwas. Amen. And lastly no, kay Shirley Saldua, Pastor, ingat kayo dyan sa pag-uli mo, subong Pastor. Kang Billy Andalan Quibi is watching. Rita Dagom, Amen. Thanks sa matawang mensahe karong buntag mo power. AWR, God bless. No, praise the Lord. Sa ngalan no sa atong buhatan sa Southern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist Church, upod man sa atong President Elder Nildo Mamak, Executive Secretary Pastor Enrile Yata, sa atong Treasurer ang Sir Aldrin Hiramil, upod man sa atong mga directors, mga magbubuhat, upod man sa atong Communication Director Pastor Elmer Romano, and sa atong Station Manager Pastor Romeo Inga, together with our Associate Manager Elder Boy Manabi, with our Program Director Sister Lisel Sobrevega, with our Operator ang King Katabihan,
This is AWR 360 Tampakan 95.3 FM. No walls, no borders, no limits. God bless everyone.